Maaaring kasal na kayo sa taong ito o muntik na kayong ikasal sa kanya, no? Yan. But there's this energy right here na kung sino man ito, no? Muntik ka na kayong ikasal sa kanya or kasal talaga kayo sa kanya, no? But it feels like na parang ito ay tapos na because I'm seeing a lot of gloomy energy surrounding this Hierophant. So, from the looks of it, it looks like this is already an ex-husband, ex-wife, ex-boyfriend, ex-girlfriend right here, ex na special sa'yo. Yan, no? Ex na parang naging special someone mo. Yeah, I just saw the Ten of Cups energy wherein, okay, minsan na kayong nag-build ng home and family. Pwedeng may mga anak na rin kayo but doesn't have to be. Pero you once fantasize na maging asawa niya. Okay? Kung hindi mo man siya naging asawa. Yan. So let us see what is happening here for you guys. And what kind of situation is this? Alright. Oh. Looks like there's something serious coming towards you guys, and it looks like it's some kind of a message. Not just a message, but with the Judgment card energy, it's a very serious message. Okay, so let me just keep moving. Ilatag na muna natin lahat ng mga energies dito before natin pag-usapan ito ng mas malalim. But I'm getting a very serious communication coming in. Yan, no? Very serious, no? But this is something here na parang mahalaga or significant sa inyo. So, let us see more. Definitely, an adult communication with the Ace of Swords energy. Ooh. Ten of Wands for coins. Okay. Yeah. Okay. Bottom of the deck, we've got the Five of Coins, Two of Swords, and yeah, there you go. This is your energy in the future. The Queen of Swords. Yan, lahat tayong gender dito, mga mahal na babae, lalaki, LGBT, lahat po kayo welcome. Pwede nyo rin pong pagpalit-palitin yung roles kung gusto ninyo kasi isa naman po itong general reading. At syempre, at the end of the day, palagi po kayong may free will na free nyong gamitin, of course, anytime, anywhere. So, yun yung mga babes, no? Timeless din po ito. Pwedeng tapos na nangyari na ganun. Pwede namang nangyayari na ngayon. Yes, may iba nangyayari na ngayon. Pero marami-rami yung hindi pa to nangyayari pero mangyayari pa lang or mangyayari ito. Asahan nyo na yon. So, yan mga babes, no? Hi and hello new subscribers. Ako po si Yan. Welcome. At sa mga returning viewers, thank you sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtambay at pagantabay sa channel ni ito. So, yun yung mga babes. So, kung hindi nyo pa nalalaman, mayroon pa po tayong other channel. Ang link ay nilagay ko sa description box ng reading na ite. Kaya naman, kung interesado at hindi ka pa nakatambay dyan, baka gusto mong i-check ang link na yan para may redirect ka papunta doon. So, yun nga, no, doon sa channel na yun ay meron din tayong ina-upload na daily. Yes, you heard it right, no? Araw-araw din po tayo nag-upload doon ng daily collective readings, no? When we say collective readings, ano man na zodiac sign mo, pwede kang manood, makinig doon. Basta just take only what resonates. So, let's talk about this situation here more. So, we've got the Judgment card energy, Eight of Wands right here. Okay? So, I do see, yeah, okay. I do see that there is an important, significant, okay, at very serious communication coming in.
Judgment card. So this is someone here coming from the past. So it looks like this is a past person right here, someone that you've been strongly connected with, no, sa inyong nakaraan. So you will receive this communication and definitely with a very strong rin na Seven of Cups energy. This is something here, no, na parang pag dumating ito, okay, pag narinig mo ito, no, it sound familiar. Ano? It will sound familiar to you, no? So, I do see that this communication will not happen in person, like harapan kayo, like hindi. You will definitely strongly receive this message through phone call, telephone man yan, or tatawagan ka niya through your SIM card number dito, no? Or through um, phone call or voice call sa inyong social media uh, accounts. Yan, no? Kung ano man ito, it's not a video call, not either face-to-face conversation. Kasi with this energy na nakukuha natin dito, no, this person right here is someone na nahihiyang humarap sa inyo in person. At baka pag nakaharap niya kayo in person, no, hindi niya rin masabi rito yung mga gusto niya ritong sabihin. And this message, no, let's talk about this message na with this Ten of Wands energy, no, I'm seeing the Six of Swords right here, no, but it's not present. So I do see that whoever this individual is, no, gusto niya lang rito mga babes, no, wish niya rito with the Nine of Cups na gumaling na, no? Kasi dito, mukhang nahihirapan siya, no? It is a burden sa kanyang shoulder dito, actually, sa kanyang life, no? So, that's why this person here, no, is being pulled and being instructed by the universe to come to you and, okay, do this communication. This is you, nakikita kita rito, no, na yung magiging reaction mo rito is, pag narinig mo yon, you've been wanting na ibaba yun, pero upon hearing a familiar voice, yan, no, pag tumawag na siya sa'yo, yan, no, okay, maaring baka patayin mo or pindutin mo, no, yung reject, yung end call, no, pagka narinig mo na, no, na parang walang nagsasalita sa kabilang line, no, parang, hello? Yan, no? Tapos maaring hindi siya sumagot agad, no, kaya maaring patayin mo or maaring maisip mo na i-end na yung call kasi dead air naman, no? So, yan. Pero bago yun, mapipigilan ka rito, no, na mababae yung tawag na yun. So, bago mo pindutin yung end call or yung off, no, ng iyong phone, nakita ko dito, no, na maririnig mo ang isang familiar na boses. Well, okay, this person here is familiar talaga yung boses niya dahil nakasama mo siya rito ng matagal. So, kung sino man ito, maaring ito yung person na posibleng ex mo, no, na naging committed kayo ng matagal before, or pwedeng nagkasama rin kayo no, ng ilang buwan o maaaring mga taon, no, sa inyong relasyon. So, nakasama mo siya sa loob ng relasyon. So, talagang kahit anino niya kilala mo, na pati boses niya, tandang-tanda mo. So, nakita ko rito, no, that this person right here, no, is someone with the Queen of Swords energy, no, and there's this you, parang ikaw ito, no, na papakinggan mo yung lahat ng sasabihin niya because yung pinakaunang sasabihin niya is yun talaga yung gusto mo at inaabangan mong marinig sa kanya. Okay? Parang it's a pleasure to you. Kasi everything that you want this person here to tell you, lahat-lahat ng mga gusto mong detalyeng sabihin niya sa'yo, ay sasabihin niya, umpisa pa lang ng kanya rito na pag pagtapos ng salitang hello, sasabihin niya na agad rito kung ano yung gusto mong marinig at yun yung lalabas sa kanyang bibig. So, nakikita ko rito na maaring hindi ka magsalita at makinig ka lang, pero you will enjoy everything that you will hear. Ano ba yun, Miss yan?
yung mga bagay na gusto mong marinig mismo. Pero nakita ko rito, yung paghingi niya ng kapatawaran sa'yo ay not just that. Lahat ng detalye yung gusto mong lumabas sa kanyang bibig na posibleng pahirapan mong marinig sa kanya noon, nung fresh pa, no, yung sitwasyon, no, is posibleng hindi mo narinig. Pero ngayon, effortlessly maririnig mo ito sa kanyang bibig. This person right here is having this type of burden sa kanyang shoulder, no, na parang gusto niya ng bitiwan at ilaglag, gusto niya ng i-release pero ang hirap, no. So, hindi kanya kayang kausapin in person kasi baka mawala siya sa mga sasabihin niya. So, ito ay mangyayari, no, sa pamamagitan ng social media platforms or ng tawag, telepono man yan or cellphone. See? React yung ating throat chakra. So, this person right here is definitely, okay, preparing for this type of communication. Okay? And might be, maaring magbakal pa siya rito, kinakabahan, ninenervyo siya rito, no? But, lahat rito ng sasabihin niya is yun yung mga words that you've been wanting to hear, okay, long time ago na, no? Or long time ago pa, yun yung gusto mo ritong marinig. So, you will hear everything, pati yung naging dahilan kung bakit rito nag-end ang inyong connection with the death card energy. Lahat-lahat yun aaminin niya nang wala kang sasabihin dito kundi makikinig ka lang. So, nakita ko dito na nahihirapan itong tao na to na makapagpahinga ng maayos, no, lalo na sa gabi. And for some reason, nagsistruggle rin siya rito, hindi lang rito sa kanyang emosyon at feelings, kundi pati sa kanyang pinansyal. So, nakita ko rito na itong tao na to, no, is maaaring nahihirapan ng kanyang kalooban dito, plus meron pa siyang mga kabi-kabilang mga problemang kinakaharap. So, gusto niya ng mga babes, no, na mag-heal dito. So, inaayos niya rito yung buhay niya at isa sa mga dream niya rito is yung mapagaling niya yung sarili niya. At alam niya na malaki yung pagkakautang niya sa iyo rito. Pero gayon pa man, hindi siya rito handa na makaharap kayo ng personal. Kaya naman, tawag na lamang yung gagawin niyang paraan upang makausap kayo rito. Okay? So, kayo ito, no, na nakikita ko kayo rito na parang yung energy ninyo, if this is your reading, parang yung ngiti ninyo iba. Yan, no? Hindi dahil in love kayo pa rin sa kanya, kundi dahil, sinasabi ko na nga ba lahat ng gusto kong marinig ay maririnig ko pa rin. At ito na yung araw na yon. So, parang, alam mo yung klase ng ngiti na parang um, nagtagumpay ka, no? Na parang ito yung confirmation ng intuition mo. Okay? It's like this person here was stubborn in the past and now, like wala kang ibang ginawa, wala kang ibang sinasabi, pero lahat ng gusto mong marinig, pati yung pag-amin niya ng kasalanan niya, ng fault niya, ng mistake niya rito, pati pagpapakumbaba, lahat yun sasabihin niya at lahat yun mararamdaman mo. No? So it's like a feeling, no? Parang it's such a feeling of happiness na nagpo-flow sa inyong energy rito, knowing that you are right. Sabi na nga ba, tama ako. Yan, no? Parang ganun kayo rito, collective, no? So, nakita ko rito na posibleng itong person niya ito, no? Nung kayo ay nag-separate, no? Dahil sa maaring mistake or kagagawan niya, no? This person right here is also the one who blocked you sa kanyang phones, list contacts, or sa kanyang social media platforms. But, see? This person here is someone, no, na nag-unblock rin sa inyo. Yan, no? Para makakonek rito sa inyo, para magawa yung communication na ito. At yung iba, na kung blinak man niya kayo noon, tas blinak nyo rin siya, okay? Now, this person here, okay, nakikita ko rito na aligaga siya rito, no? Kasi maaring hindi niya na kayo friend sa kanya ritong friends list sa mga social media platforms niya. So, mahirap na yun. Mas lalong mahirap na kung blinak nyo siya, so hindi niya kayo rito makikita. So, naghahanap siya rito ng paraan para makontak kayo.
Okay, so nakikita ko dito that with a strong judgment card energy, buo na yung desisyon niya ritong kausapin kayo. Okay, pero hindi harapan. Yan, no? Pero makakaasa kayo rito na lahat ng sasabihin niya kahit na hindi harapan, seryoso pa rin ito. So, parang kayo to, na nung unang pagkarinig niyo pa lang sa boses niya rito, eh, iba na yung naramdaman ninyo. Parang alam niyo na rin deep down within you na yung mga sasabihin at mga susunod niyang sasabihin, eh, yun yung mga bagay na gusto mong marinig. So, nakita ko rito, no, na itong person na to ay hihingi ng kapatawaran sa iyo, sa nagawa niyang kasalanan sa iyo, collective, sa lahat-lahat, no? Pati yung mga bagay na iisa-isahin niya yun. Kung ano yung mga bagay dito, pati yung sa loob ng relasyon ninyo, na mga bagay na hindi mo nagustuhan na ginagawa niya before, pati lahat yun, iisa-isahin niya rito lahat ng mga pagkukulang at pagkakamali niya na ikagugulat mo dahil yun yung bagay na gustong-gusto mong marinig sa kanya noon. Dati, sinasabi mo pa sa kanya, mag-sorry ka. Alam mo na ba kung ano yung mali mo? Yan, no? Dati ganun pa kayo, nagigigil kayo rito, no? Kasi para siyang timang dati, no? Na parang hindi niya alam, na kunwari, hindi niya alam yung kasalanan niya, 'di ba? So, dito nakikita ko rito na parang ngayon, no? Lahat kusang nag-i-spill, no? Out from his or her lips, out sa kanyang mouth, 'di ba? Without you even telling him what to say, 'di ba? Dati parang pinapalalam pa sa kanya, pagkakamali mo. Anong pagkakamali mo? Anong nagawa mo? Yan, no? Tapos siya ito na parang pag sinabi niya yung sorry, walang kabuhay-buhay, walang kalutay-lutay, 'di ba? So nakita ko rito na ngayon, lahat 'yon. Okay? So nakita ko rito, no, this phone call might exceed 30 minutes. Yeah. This phone call might exceed 30 minutes, no? So, nakikita ko rito, no, na lahat ng mga gusto mong marinig, sasabihin niya yun sa'yo. Lahat ng pagpapakumbaba at paghingi ng tawad, iisa-isahin niya yun. And this is you are just listening and you will feel happy hearing everything, yan, no? So, nakikita ko dito that if this is your reading right here, no, nakikita ko dito na marami-rami sa inyo yung satisfied dito sa paghingi ng tawad nitong person na to sa inyo, no, with the Queen of Swords energy, Two of Swords right here. But yeah, with the presence of Two of Swords, no, yun lang din naman yung gusto mong marinig. Okay? Pero hindi mo gusto talaga na as in makipagbalikan rito sa kanya. Pero yes, maaring hingiin yun ng iba sa kanila dito. Okay? So nakita ko rito, no, na maaring matapos yung tawag na yung iba sa inyo talagang wala kayong sasabihin. Yung iba baka magsabi lang ng okay, or yung iba parang tapos na ba? Yan, no? So, parang kayo to, mga babes, no, na meron pa rin halong asar na parang halong ines, no? Or halong galit dito, no? Pero you feel satisfied sa lahat ng narinig mo. But I do see that if this reading is strongly for you, you will not accept this person here sa yung heart and sa yung world na. Okay? Hindi na. Okay? So, yun nakikita ko dito. Pero syempre, nasa sa inyo yan mga babes, no? Kasi this person right here will ask, okay, kung pwede pa ba na maayos lahat sa pagitan ninyong dalawa. But yeah, there's this very serious and very significant phone call, and upon hearing a familiar voice, okay, nakita ko rito na ito yung bagay na pinakahihintay mo rin na marinig. And yeah, maririnig mo na ito mula mismo sa kanya. So ito yung mga mensaheng nakuha ko here for you guys. Thank you so much, and muli ako po si Yan. Sarang Heyo, Love and Light. 안녕.